Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo pa naman, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o yung ating pagninilayan. Ano ba ang tingin mo sa anak? Ito ba'y isang problema lang o ito isang gantimpala? Yan ang pag-uusapan natin ngayon guys. Dahil alam naman natin sa ating lipunan, di ba? Lalo na sa mga kabataan, ang malinaw na sinabi niyo si Elsan, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. So paano magiging pag-asa ng bayan? Kung pa sa pagsilang pa lang o yung bata pa lang sila, hindi mo na sila inalagaan at pinabayaan mo na sila. Paano ngayon yung bata, di ba? Kasi nga kailangan yung bata ay alagaan. Pero kung ang turing mo, marami kasi dyan, lalo na, di ba, yung mga ordinaryong tao na kung saan ay mas mahirap sila, mas marami silang anak. Di ba? Kung sino yung wala pang halos kabuhayan, sila pa yung madaming anak. At kung sino pa yung simple at may kaya sa buhay, sila pa yung kukunti ang anak. Di ba? Kaya kung pagmasdan natin sa ating lipunan, ganun talaga. So, depende na lang sa tao. Pero malinaw guys, malinaw sa sinabi ng Bible. Sabi sa Salmo, chapter 127, verse 3. Ang mga anak ay pagpapala at ang gantimpalang mula sa Panginoon. So, ano pala talaga sila? Pagpapala na galing sa Diyos na bigay sa ating gantimpala, di ba? Kasi may mga mag-asawa din, di ba? 1 taon na, 2 taon, 3 taon, hindi pa magkaanak-anak. Talagang todo dasal yan, di ba? Todo sikap, kung ano-ano nang ginawa. Tapos kalaunan, manganganak. Meron din namang hindi nanganganak. So, depende nga guys, sa tao. Minsan sa health naman yan, ang nagiging problema. So, napaka-importante na ang bata, di ba, ay ating mahalin. Dahil hindi mo masasabi kung ano magiging future niyan. Dahil sa batang yan, nasa likod pala niyan ang pagpapala. Sa papaanong paraan? Halimbawa guys, sa Bible, di ba, itong si Moises. Nung ipinanganak itong si Moises, meron silang diniklarang batas doon na lahat ng panganay na anak na lalaki ay kailangang patayin. Di ba? Yun ang utos ng hari ng panahon na yun, doon sa Israel. Pero anong nangyari nun, nung time na yun? So, dahil doon, natakot ang nanay niya. Kaya ang ginawa niya, guys, nilagay sa basket. Alam naman natin story niyan, di ba? Hanggang sa nakapulot yung prinsesa ng Egypt. Di ba? So, nung napulot niya yan, di mo akalain itong si Moises pala ang magliligtas sa kanyang bayan, Israel. Di ba? So, malinaw yan. Kahit dito sa atin, locally, di ba? Sino mag-aakala din? Mga dating presidente. Yung kanilang anak magiging presidente. O yung mga dating mahirap ay magiging bilyonaryo pala. Kagaya ng sa paligid natin, guys, sa ating lipunan. Di ba? Kagaya nila Henry C. Di ba? Sila Manny Pacquiao. Yan ang mga galing sa hirap na pinagpala sa panahon natin ngayon. Kaya napaka-importante. Dahil ang mga anak kasi ay ginagamit yan ng Diyos para ikalat yung kabutihan at yung pagpapala sa ating mga kapatid. Wala guys, may dumadaan na na bumbero. So yun guys, kailangan na napaka-importante. Number 1 guys. Number 1, palakihin ng mga anak, di ba, na may takot sa Diyos. Number 1 yan. Number 2, palakihin na may pagmamahal sa kapwa. Di ba? Kasi kung pababayaan mo lang yan, di ba, habang lumalaki yan, minsan nagiging hindi yan magalang, di ba? Walang respeto. So, dahil pinabayaan mo, kaya minsan lumalaki yung mga bata ng ganun. Sa parents, siyempre marami yung challenges sa pagpapalaki ng mga bata. Pero importante guys, yung hindi mo sila pinababayaan.
Diba? Yung may pagmamahal sa kapwa, yung marunong makikapwa. Kasi yung iba, lalo na yung mga pinanganak na talagang maayos na yung kabuhayan, yung angat na sila sa buhay. Minsan sila pa yung walang mga modo, di ba? Dahil pinababayaan lang, laki sa layaw. Kaya ang ginagawa talaga nila, ginagawa nila kung anong gusto nila. Hindi na nila iniisip na kung yun ay tama o mali. Basta kung anong gusto nila, ginagawa nila. At ang pinaka-importante ay may takot sa Diyos. Kailangan guys, mga bata pa lang, kagaya ko guys, mga bata pa lang sila, sinasama mo na sa simbahan. Di ba? Tuwing linggo, meron na kayong family day na tinatawag. I-gather mo. Parang sa kalakihan nila ay masanayin nilang magsisimba at nagdarasal. Di ba? Kaya ngayon, ako guys, ganun din ang ginawa ko. Mga bata pa lang sila. Sinasama ko na sa simbahan para magsimba pagka linggo at nagdarasal din. Kasi dadalhin nila sa paglaki nila. Kaya importante yan. Di ba? Para magkaroon sila ng takot sa Diyos. Dahil gagamitin yan ng Diyos para sa kanyang hangarin. Di ba? Na ang bata pa lang ito ay magiging modelo ng mabuting asal at ng kabutihan. Di ba? Wait lang guys, meron ang bumbero mukhang may susundog sana. Wala namang masaktan. O sana mapatay ka agad dyan. Commercial lang yun guys. So yun guys, importante, tatlong bagay, di ba? Yung mapagmahal na anak, di ba? Palakihin mo pag may pagmamahal sa magulang, sa kapwa, at importante ay sa Diyos. Para sa ganun, lumaki ng maayos yan, talagang gantimpala yan. Hindi yung magiging problema pa ng lipunan o ikaw mismo na magulang. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na matindi yung problema sa karamdaman, problema sa financial, at problema rin sa pamilya. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun. Ano mga niyong kahilingan ay kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. Kaya tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na sa buhay. At kung ano-ano pong mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, iunat niyo po yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman niya. Kapin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Alam naman namin, Lord, na walang posible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Paghilumin niyo po mga sugat na nagkasakitan at kung ano mga kanilang mga pinag-awayan. Pagbikis-bikisin niyo po muli at ibalik ang magandang relasyon sa kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Iniisip pa, hinahanap pa kung paano itatawid, Lord, kanilang pamilya. Pambili ng ulam, pambangon sa mga bata, ngayon may pasukan na, Lord, at pambili ng gamot. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan at kainahan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.